guys, may hapon na ito tananaw. So karon ang tarap na sa atong usa sa atong tanawon ng mga sitwasyon na kay ate ini na bagay. So karon guys, manipin ninyo atong tanawon ng iyang sitwasyon. Kay wala matulog. Ibupak si daw, ilutoy ba? Kasi na siya iwan daw. Sabi yung report natin guys na nakuha galing nila sa kanila. Galing daw siya sa hospital guys, no? Bago lang daw siya nakalabas, so doon daw siya nag-New Year guys sa hospital. Kasi meron daw siyang yung enlargement of heart, saka yung tika niya na medyo lala na. So tara guys, samahan niyo kami sa video natin ngayon guys, sa vlog natin. Napuntahan natin si Nanay Elena Bagay. So tara guys, let's go! So guys, nandito na tayo sa bahay ni Nanay Elena Bagay. So tara guys, samahan nyo kami, akyatin natin yung bahay guys. So nandito kami sa tabing dagat guys, no? Kasi nandito sila nakatira guys. Yung bahay dito, yung may mga kahoy sa ilalim guys. Yung talagang bahay nila, nandun sa itaas pa, no? Parang second floor yung bahay ng style guys. Tara guys, akyat tayo guys, samahan nyo kami. Ayo. Ayo. Dayon men. So guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng bahay nila Nanay Elena Bagay. So ito po si Nanay Elena Bagay. So yung nakuha nating report guys, itatanong natin kay Nanay ngayon kung totoo ba talaga yun, no? Na doon daw siya na nag-New Year na sa hospital, sa General Hospital, no? So malayo pa yun dito sa atin guys, no? Doon pa yun sa kabilang bayan, no? So, totoo yun na doon ka nag-hospital? Oo. Pagka-20 City ngayon nga dito sa hospital. Yung gawas may pediatrist. Pediatrist. Okay. So, Ato, may nabagong tuwag sa hospital. dito mo na paguntuig. Kay ibabak ko, ilantan. Tapos, hihinga ng doktor ang heart na once minutes sa tamok, mga hindi ka niya papayan isa. Tamok sa heart, mga nga, isa yung ginawa kay mga itong isa ginawa kay ang heart, naputos mo sa tamok. Hindi ka ginawa. Pero hindi siya yung yung tinatawag na enlargement of heart. Hindi. So yung heart mo na puno ng yung mga taba, naharangan yung mo. Yung ginawa, oxygen, mga itong itambay na sa doktor. Kaya yung isa din yung sa rason na nahihirapan kang huminga. So ngayon ay natanggalan na yon. Oo. Pero Tapos may hindi pa inom ang tambal. meron pang tambal na iniinom. Kaya no gamot. 3 months na. Tila magkano ilan? 3 months. 3 months yung gamutan. So hindi pa totally cured talaga. So
So may chance pa na bumalik ka pa ng hospital. O sa Lunes kani kay General Sikap. General check-up ka ngayong Monday. So babalik ka doon. Kay mauwas mo lang tambalin ka Domingo tapos balik ko Sa General Hospital. sa doktor. So guys, yung General Hospital dito guys is ano yun, baka hindi alam ng ating mga viewers or followers guys, no? Yung General Hospital dito guys is ano yan, government hospital yan. Parang wala yata tayong mababayaran yan guys. Yung bibilhin lang natin sa labas is yung gamot. Yung i-resita lang ng O, doktor. yung mga Naman reseta tayo, lang ng Pindel. doktor. Meron ka rin PhilHealth. Oh. So Pero nakaunya po nang nagastos sa gawas na tambal. nakagapon. Kay ubay tambal sa sod, palito manimo sa gawas. Oo. Pero repanan po ka na. Di man. Away ripan. Paano to bali kanang idugang na to sa Mayroon nun. mayroon nun sa Hospital. hospital. Yata na rin mo bisitahan to. Okay ra gyapon. So yun nga no. Mahalagi ang tambal kada adlaw kay buntag kagahapon lang pa inumo tapos ang buok sigbita. Simping tambo. Yung ano. 100 ang adlaw. Ayun guys, so, sa hindi nakakaintindi guys, Bisaya kasi yun. Tatagalogin ko naman guys, ano. Yung isang piraso daw ng gamot na iniinom ni nanay, sa ngayon, is 50 pesos yung bawat isa. Per capsule. O, per capsule ata yan ma'am, no? So, mahal-mahal guys, no? Dito kay nanay, sa tingin ko, ano, medyo kapos silang nanay sa pera. No, kasi, may tanong ko na nasa na ba ngayon yung ano, yung kapare sa buhay mo? Nagtrabaho ko. Nagtrabaho pa, Deliver ko to. nag-deliver. Ano bang trabaho ni tatay na Driver. Driver ng Ng truck. truck. Bonbon, luplak, Sa kwan. Sa ano? Espaldon. Yung driver ng, Ng mga kargahan ng kahoy. oo, so, driver si tatay doon. So, nagbibigay naman si tatay ng suporta. Magpapuat pagalirin sa kay mga zero pa na siya. Nagkaroon pala si tatay para lang ano, Para meron palit kayong yung tambal. income dito. O, bawon sa mga bata, kay eskwela, biyaya yung mga bata, upang kabok. Balik magbukas, sudan. May kurente, tubig. So, pagdating ni tatay galing sa trabaho, anay, yung sinasabi mo na pagdating niya rito, instead na mamahinga si tatay, hindi niya ginagawa. No, ang ginagawa niya, Masada pa. o namamasada pa, kumakayod pa si tatay para naman sa pang-ulam ninyo. Hindi, palit sa tambal na ko. Sa gamot nyo. Okay. So, kayo lang talagang dalawa, ikaw, hindi ka na nagtatrabaho na eh. Hindi na. Nandito ka na lang sa bahay. Kasi mahirap naman siguro guys magtrabaho si nanay na ganito yung sitwasyon ni nanay na kung makikita niya dito guys, no, humahangos talaga si nanay habang kinakausap namin si nanay tapos nagsasalita si nanay, talagang gumaganon si nanay. Kumukuha talaga ng maraming hangin para hindi siya mahirapan magsalita. No, dahil po to sa yung hika ni nanay. No, kasi meron talagang hika si nanay. No, tapos yung gamot pa ni nanay is medyo may kamahalan din. Tapos yun nga, yung income nila nanay, hindi sapat, no? Hindi sapat na magastusan. Lalo na si nanay, silang nanay at si tatay is may 4 na anak pala, no? Hindi lamang isa katambal ang pinainom, doon na plastic. Doon ka klase. O ako sa kalkulubin. So, anong kwan mo yan? Ako sa asmana ko ako sa dilisar. sa heart ko ni mo. Berarti na ibi ako sa simbinta, hindi pa na sila karbo. O nasa ni, ang mga na hindi kabot, hindi ka mo sa kamasero kay para pa rin tambal kay huwag mo tumukod. Pinumono ng tambal. Anong klaseng gamot ba yung iniinom? O anong pangalan ay? Para na yung gamot. Ano siguro? Sige, ganito na lang siguro. Kukunin natin mamaya yan guys. Para picture natin, para malaman yung pangalan. Baka meron tayong mga dyan, mga viewers natin na handang tumulong sa mga ganitong klaseng sitwasyon na nangyari kay nanay. Walang trabaho, so yung asawa lang niya yung kumakayod sa kanila para sa 4 na anak at saka sa asawa na may sakit pa ngayon.
Nagaling pa to sila ng hospital guys. Yun nga yung sinabi namin kanina, na doon na si nanay nag-New Year, nagbagong taon sa hospital. So hindi talaga sila nakaselebrate dito guys. Hindi nila na-enjoy ang moment ng magbagong taon. Kasi dahil sa sitwasyon ni nanay na Kami na nangyari, dito sa ospital, may katulungan ng kay si Daddy Raymond. so kayo lang tatlo talaga doon? O, kaming dalawa lang. Dalawa lang kayo. Kay Jan Francis, katulong anak ni Kaliwa. Pangatlo So niya lang. nakakaawa guys, ano, na Sila hindi din tayo nakapag-celebrate. May kauban mga anak niya. Siya doon na dito sa bahay, kami na dito. Tawag niya sa cellphone. Dito, Happy Happy New New Year. Year na. Pero asawa ng Diyos na nakaano ka, Oo. no, na nakalabas ka ng hospital, na Tamangan medyo ko sa Ginoo, ni Jesus sa Torino. na medyo Nakaraos na. nakaraos ka na, no. Oo, nakaraos. Kasi nung una guys, no, na pinuntahan natin to dito, talagang hirap na hirap siyang huminga guys, kaya in-stop namin yung interview sa kanya kasi baka maapektuhan talaga yung sa heart niya. Kasi na-vlog na to natin nung una, na bigyan natin to ng ayuda, no, galing kay Ma'am Cecilia Cadigal Rosal, nabigyan natin siya noon. Pero medyo natagalan din bago tayo balik, no. So ngayon pa lang tayo nakabalik kay nanay. Hindi natin alam na na-hospital pala si nanay. Yun yung nangyari sa kanya. So yun nga guys, no. So may tanong ko lang, Nay. Yung apat na anak mo, Nay, high school na yan o High maliliit school, pa? sila nga tulo high school sa elementary. Grade 6. Grade 6 yung isa. Yung tatlo, high school na. Medyo nakakatulong naman sila sa inyo, Nay, or hindi pa sila yung nasa sideline ng trabaho lang? Wala. Dati, nakasaidan siya ang bata. Kaso lang, wala kayo. Yawa sa karwasan itong ismila na siya. Itong budjol pa, trabaho sila kay budjol man. Module na yung module. Oh, karon kay hindi naman So talagang, hirap talaga ng Oo, ang panganay kay graduating naman sa grade grade 12, graduating na. Okay naman yun. Mas maganda yun pag mag-graduate ka talaga dyan. Kasi may marami tayong opportunities 12. na Graduate ko makukuha na nun. nga mo kamang oras grade 6. Karon kay gapon. So ngayon na yung matanong ko lang ulit, Nay, yung dito sa sa heart mo, hindi na siya yung dati na pumunta kami dito na talagang sobrang hirap na hirap ka na, Parang hinabol mo yung yung hinahabol. hinahabol mo talaga yung hininga mo. So ngayon parang hindi na lang, hindi na, gamay na lang. Pero meron pa rin yung hinahabol mo pa rin yung hininga mo. Kunti na lang na. Wa pa man na manukan kay check up ako sa Lunes. Pero yung findings nila, di ba, nandun ka na sa hospital na yung findings nila, hindi enlargement of heart. Pero yung hika mo, nandun na yun. Pero hindi ka tinanggalan ng yung mga flema sa Inom naman. Wala, pinainom ka lang ng May kuwan na, hindi ka na ako nito pampahilis to sa kanang tambok sa heart. Taba. yung mga taba yun eh. Hindi ka na para sa kanang ang asma. Kasi meron kang asma. Kung mahirap din yan, traidor yung asma eh. Yun sa Ang sakit na asma. dapat ganingan to nga. Pagkawa sa kagwanta. Pagkaama. Alas 10 sa buntag kayo natay. Maunin yung sakit. Asma. Kasi alam ko, traidor kasi yung asma eh. Yung sakit na asma, Iwan na sa traidor ginawa yan. ba? Para lang May bata ka high blood, magkasigawa. traidor yan. Oo, parang ganun din. Ginawa. Kasi yung asma kasi, pag hindi ka na-injectan yan, meron kasi ini-inject yan eh. Mahal pa dyan na. Oo. Libo. Para makalibre ka sa paghinga. Parang guminhawa yung mo rito sa baga. Sa baga kasi yan eh. Sa baga yung asma. Kaya nga, yung asma, talagang traidor yan. Kahit paanong healthy mo, anong ganda ng katawan mo, pag may asma ka, biglaan yan. Hindi talaga yung katawan Hindi mo. ka kagwanta pag ginawa na. Wow. Yun nga. So, yun nga guys, no. Mamaya guys, ipapakita namin guys yung bahay talaga nila nanay dito sa tabing dagat, no. Na, ito, nandito kami sa taas ngayon guys. Parang second floor. Pero, ito yung pinaka, nila, sahig nila. Ground floor po. Ang pinaka to. So, dito guys, no, medyo may kalamigan dito kasi nasa tabing ilog nga sila, tabing dagat nga sila guys, no.
medyo delikado rin ito ng pwesto na dito sila nagbahay kasi yun nga, so, may bagyo, may paparating na bagyo, so Open kayo yung Walang- walang talaga yung dagat guys para masira yung bahay nila. Sobrang delikado po dito guys. so kaya nga sa makakita po ng video na ito, sana po mabigyan natin si Nanay Elena ng kaunting tulong po, lalong-lalo na po sa mga gamot na binibili ng nanay ngayon. Alam namin dito na yun nga yung sinabi ni Nanay kanina na isang pirasong gamot niya is 50 pesos. Tsaka mayroon pang isa na binibili na nanay na 49 pesos yung isa. So, apat yung ininom mong gamot, Nay? Sa bawat araw? Kaya sa umaga, Duha. tsaka sa gabi, dalawa din. So, yun nga guys, yung pang-araw-araw niya na inuman ng gamot, nag-worth na yun guys ng 200 pesos. No? So, yung nagtatrabaho lang sa kanila is yung asawa niya. So, sobrang hirap guys. No? Magkano lang ba sweldo ng isang driver? No? Tapos buong araw pa siya nandun, di ba, Nay? Buong araw. So, hindi alam ni tatay anong nangyayari sa sitwasyon dito sa loob ng bahay nila. Kasi umuwi si tatay dito, hapon na. No? Tapos, pagdating ni tatay dito, hindi niya muna ma-entertain si nanay agad. Kasi, pupunta na naman si tatay sa palengke, mamamasada, para naman pambili ng gamot ni nanay. No? So, sana naman po guys, sa may mabubuti pong puso dyan, na alam naman natin na sobrang hirap nilang nanay dito guys. Sa maintenance pa lang sa gamutan ni nanay, wala na. No? Sobrang hirap talaga. Meron pang 4 na anak na pinapakain dito guys. No? Pinapakain, pinapaaral. Oo, binapaaral. So sobrang talaga, kulang na kulang yung kinikita talaga ni tatay. No? Sana naman po matulungan po natin sila dito guys. No? Kung sino man yung makakakita ng video na to, sana po i-share nyo po para mas marami pong makakita at saka mas marami pong makatulong po, no? So yun, Nay, pinuntahan ka talaga namin dito, Nay, para ma-vlog ka namin, Nay, kasi alam namin na sobrang nangangailangan ka talaga ng tulong, no? Salamat. Kami sa Jeweler Stone Boys, Nay, hangad po namin talaga, Nay, sana po may tao talaga na may mabuting puso na matulungan ka, Nay, no? Kami lang yung ginawang instrumento siguro or tulay na para makita kayo ng ibang tao o yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yung nakakaluwag-luwag sa buhay nila. Alam ko ang daming mga Pinoy o mga ibang lahi na sobrang matulungin at saka maaawain. So, yun. Sana po matulungan po natin sila, no? Sa gusto pong magbigay ng tulong, meron po kaming iniiwan na numero dyan sa bawat pinopost namin. Doon lang kayo tumawa guys, kasi kami mismo yung makakasagot nun, no? Yung iniwan naming numero dyan, yan po yung numero na ginagamit ng Jeweler Stone Boys. Yan po yung official numero na ginamit o cellphone number na ginagamit ng Jeweler Stone Boys. Huwag po kayong magpapadala sa may mga tumatawag sa inyo na kasamahan namin yan. Kasi hindi po yan totoo, no? Wala po kaming kasamahan. Sasabihin ko na lang po dito, no? Kasi ito na yung chance, no, na masabi ko kung ano yung nangyari, na merong tumawag daw na nagsabi na kasamahan daw namin ang pangalan na Dexter. Wala po kaming pangalang kasamang Dexter ang pangalan. Noon po, sasabihin ko lang po kasi meron na kaming na-receive na call na galing po sa ating sponsor, no, na tumawag sa amin dito kasi sabi ko hindi ko natanggap ang pinadala ng pera, no? Ang pinadala ng Gcash hindi ko talaga tanggap, hindi namin natanggap ito. Yun nga po guys, ulitin ko, wala po kaming kasamahan na nagngangalang Dexter. Yan po.
yung ginagamit naming numero dyan or cellphone number sa Facebook page po namin, yan po ang official na number, cellphone number ng Junlor Stone Vines. So, sa lahat po ng gusto pong tumulong kay Nanay Elena, yan lang po ang number, ang numero na tatawagan nyo guys para makontak nyo kami. Direkta po namin na masasagot lahat po ng tawag ninyo. Yun po. Tapos, Nay, hintay-hintay na lang po tayo, Nay, na may darating na blessing sa atin, Nay. Salamat. Oo. Hintay-hintay lang po tayo, Nay. Kasi alam ko, Nay, sa bawat makakita nito, Nay, alam ko na maantig yung puso nila, Nay, sa sitwasyon mo ngayon. Lalo na sa sitwasyon ninyo ni Tatay ngayon na si Tatay lang yung nagtatrabaho para sa inyong kapag-anak at para rin, lalong-lalo na sa iyo, Nay, na meron ka pang hika ngayon, merong asthma, at saka yung sa heart mo, Nay. So alam ko may maraming tao talagang tutulong dito. So si Lord na lang po yung bahala sa inyo guys, sino mang gustong tumulong, si Lord na lang po yung magbabalik ng blessings po sa inyo, sa lahat po na inyong tutulong. No? So hanggang dito na lang siguro tayo guys sa ating video ngayon na ginawa. No? Nay, maraming salamat Nay Elena, bagay na pinakit mo ang Junlor Stone Vines dito sa pamamahay mo, Nay. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang tayo guys. So till the next video, thank you so much for watching. Then please subscribe po tayo sa ating YouTube channel guys, Junlor Stone Vines, and please hit the notification bell para ma-update kayo sa lahat po ng mga videos or bagong videos na i-upload natin doon. Then please follow us guys on our Facebook page, Junlor Stone Vines, and please i-hit din po ninyo ang notification bell para ma-update din kayo sa mga bago nating mga videos. So once again, thank you so much and good afternoon to all, and thank you so much. Bye-bye. Magandang hapon sa inyo. Na ako karon na nangangyo, nangingi ako ng tulong sa inyo na kung sino may magandang loob. Sana matulungan niyo ako sa kalagayan ngayon kasi napakahirap namin. Kailangan sana ako ng tulong niyo. Kung sino man magandang loob na magbigay ng tulong sa akin, maraming salamat. Kasi mayroon akong sakit na asthma o sakit sa aking puso. Mahal ang gamot na binibili namin kada araw. 200 ang gasto sa asawa kada araw. Hirap talaga kami. Mayroon pa akong anak na 4. Sana sino man ang may magandang loob na makatulong sa akin